Maligayang pagdating sa Flight 7913. Ang flight na ito ay mula Dulon papuntang Genshin. Pasensya na po. Ayos lang po ba kayo? Mr. Chu, ayon sa pagsusuri ng ilang banyagang doktor, ang inyong problema sa panggana sa katawan ay dulot sa psychological na dahilan. Baka may kinalaman ito sa nangyari noon. Ayon sa doktor, ang heart pacemaker na suot ninyo ay maaaring mahusay na ma-detect ang reaksyon ng inyong puso. Kapag nakaramdam ang iyong katawan ng pagnanasa, magbibigay ito ng senyas. Malalaman ang tunay na sanhi ng problema. May problema sa alak kagabi. Ikaw bang naglagay ng gamot sa inumin ko? Siya yun. Siya nga. Ang jade pendant nung gabing yun. Ang tagal nating hindi nagkita. Salamat sa pagdalo. Bagay naman talaga silang dalawa. Nako, itong memorya ko. Nasobrang abala ko sa paghahatid kasi yan para sa'yo. Nakalimutang babalik pa lang ngayon si Weiwei. Nakalimutan. May kamay at paa naman siya. Kaya niyang umuwi mag-isa. Tita Shen, iatid mong dalaga sa kanyang silid. Opo. Mr. Shen, Miss, sumama na po kayo sa akin. Mr. Chu, maligayang pagdating. Narito na si Hunting. Tita Shen, dati ang lugar na ito ay bodega lang, hindi ba? Ang dati ninyong silid ay ginawang sidlaro ng batang amo. Ang mga gamit ninyo ay nailagay dito. Kaya hindi pa ito naayos. Ayos lang. Dito na nakatitira. Mama, nandito na ako. Aangkinin ko mulang lugar na kinuha nila sa'yo. At lahat ng bagay na nawala sa atin. Ibabalik ko lahat. Si Weiwei, bakit hindi pa siya bumababa? Nagtatampo ba siya? Hindi ko naman siya pinasundo ngayon. May gana pa siyang magalit? Itiwag ni Zero si ate sa hagdan! Ang anak ko. Ang sakit. Genshin. Hindi ko ginawa. Ang presidente ng Shu Group, ang lalaking gustong nagpita ng lahat ng kilalang pamilya, ang nobyo ni Zhongfei. Kung ako mismo ang aagaw sa sandigan mo, iyak ka sigurong parang aso. Narinig ko, ng dating Mrs. Song ay selos at malupit. Kaya ngayon si Mr. Song ang napangasawa ay kapatid ng dating Mrs. Song. Kaya nga sabi nila, mag-ina nga talaga sila. Ang nakakatandang Senyorita Song, dahil sa kanya, itinulagin si Mrs. Song mula sa hagdan. Kaya siya nakunan. Pinadala siya sa ibang bansa. Mayabang at matigas ang ulo, malupit at tuso. Isa siyang tunay na demonyo. Papa, Tita Zong. Ang tagal mo nang nasa ibang bansa. Dapat natutunan mo na ang tama at mali. Ano bang pagkakamali mo? Sige na. Ang daming tao dito. Huwag mo lang sabihin ng ganyan. Opo, Papa. Marami akong natutunan. Walang hiyang bata. Ngayon, ang bait-bait mo na at masunurin pa. Hunting, nakalimutan ko ipakilala sa'yo. Ito si Ziwei, ang anak ng bayo ko, ang nakakatanda anak ng pamilya Song. Ziwei,
Ito naman ang nobyo ko. Si Shung Hanting. Ikaw ang magiging tiyuhin ko. Kumusta? Ang mga salo-salo sa bahay na ito, nakakainis pa rin tulad ng dati. Mag-ingat ka. Salamat ha. Nung nasa ibang bansa ka pa, nakatira ka ba sa Ludenberg o sa Birmingham? Bakit mo ba natanong? Baka kasi, nagkita na tayo 5 taon nang nakalipas. Pero din lang ako ni Papa sa Brampton. Isang eksklusibong paaralan para sa mga babae. Sa panahon ngayon, hindi ako lumabas ng paaralan. Baka naman po, nagkamali na kayo ng tao. Ganun ba? Sige po, mauna na ako. Ayaw kong isturbuhin ka. Hunting? Hunting? Tita, anong ginagawa mo? Kanina, nadapa lang ako na hindi sinasadya. Buti na lang, nahawakan ako ni Tito. Kung hindi, nahulog na siguro ako. Mag-ingat ka sa susunod. Hunting, naghihintay pa sa atin sina Ate at Bayaw. Tara na. Baka naman talaga magkamukha lang sila. Hindi siya yon. Lahat ng mga nangyari sa akin sa ibang bansa. Lumayas ka! Umalis ka kaagad! Isa-isa kong naranasan. Lahat ng yan ay nasa iyong magkakapatid. Kung ganun, umpisahan rin sa ito ang pinakamahalaga sa'yo. Nandito na ako, ang mga negosyo sa layo ng True Group. Tito. May lagnat ka? Nurse! Salamat. Walang sumama sa'yo sa ospital? Busy kasi sila. Tito, paano mo nakilala si Tita? Ipinagkilala kami ng isang kaibigan nung lumabas kami. Sa taong seryoso na tulad mo, mahilig lang sa trabaho. Paminsan-minsan, may mga bagay ka din palang ginagawa. May kailangan ka pa ba? Kung meron, tawagin mo lang ang nurse. Sige po. Tulungan mo ko maghanap ng isang tao. Pa, tapos na ako sa medical check-up. Pwede mo ba kung sundin pa uwi? Wala akong oras! Umuwi ka na mag-isa! Pero gusto ko sana makipag-usap sa'yo tungkol sa pag-aaral sa ibang bansa. Pupunta ako dyan mamaya. Salamat pa sa pagsundo sa akin. Na-isturbo ko naman po kayo. Tama po ba? Nandito ka ba kasi gusto mong bumalik sa Feng Country? Gusto rin po ba ni Papa na bumalik ako? Sa palagay ko, ang buhay doon ay mas babagay sa'yo. Mabagay? Oo nga naman. Palagi mo naman talagang iniisip na ako ay malupit at mapanagkit. Hindi yung mati si Tita Zong at ang anak na lalaki. Pinapabalik niyo ko sa bansa. Baka naman muli siyang gumawa ng masama sa iyong asawa at anak. Anong gagawin natin? Kung hindi dahil sa'yo na itinulak mo ang tita mo pababa sa hagdan, kaya kita pinadala sa ibang bansa para matuto kung paano maging tao. Pero hindi mo ba naisip nang nangyari nung araw na yon ay gawin ng mga kapatid na yon? Hindi ko man lang siya nahawakan. Bakit naman niya ipapahamak ang sarili niyang anak para lang siraan ka? Kita mo, lagi ka lang ganyan mag-isip.
Kagaya rin ng pagkamatay ni Mama noon. Si Zunya naman talaga may sala. Pero hindi mo ko pinaniniwalaan. Palagi mong iniisip na ang kabit ang pinakabanayad. Pinakamabait na tao sa mundo. Kahit pinasag niya ang pamilya natin. Kahit sinadya niya saktan si Mama sa ospital. Hindi mo pa rin kayong maniwala. Tumahimik ka! Ang dami ng taon ang lumipas. Ganyan ka pa rin. Puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Lumabas ka sa sasakyan ko! Umalis ka na! Song Ziwei? Ihatid na kita pa uwi. Hindi. Ayokong umuwi. Hindi iyon ang tahanan ko. Ihatid na lang kita sa ospital. Ayokong pumunta. Mr. Chu, ayon sa mga nalaman ko, 8 taon nanirahan si Miss Song sa ibang bansa. Sa oras na wala siya sa pag-aaral, nagtatrabaho siya sa mga convenience store at kainan. Naging tagalinis pa nga minsan. Hindi naging madali ang buhay niya. May record ba siya na nagtrabaho siya sa Royal Court Hotel? Wala po. Kung ganun, kung hirap pala siya sa buhay sa ibang bansa, nung sinabi niyang hindi siya lumabas ng paaralan, malamang ginawa niya yun para sa dangal niya. Ano pa ba? Pumasok ka. Gising ka na. May masakit pa ba sa katawan mo? Pasensya na. Ako ay nakaperwisyo pa sa'yo. Sa lagay ng katawan mo ngayon, mas mabuti magpahinga ka muna sa kama. Ang suot mo, ang kasambahay nagpalit, tsaka wala akong damit pang babae dito. May kailangan ka pa ba? Pwede bang makatira ako ng 2 araw? Huwag mong sabihin kay tita na nandito ako. Hindi ko sinasadya na maging abala sa'yo. Ako kasi, wala akong mapuntahan. Gusto ko lang sana na mahalin ako ni Papa ng kahit kaunti at hindi maging yung taong walang silbi sa bahay. Sabihin mo, ganito ba ako? Masyadong makulit o makasarili. Sige. 2 araw lang. Ang kasambahin ng balang mag-alaga sa'yo. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Hindi kita guguluhin. Sasara ko ng pinto. Doon ka sa kama matulog. Ayoko. Huwag kang umalis. Talagang natatakot ako. Talaga bang pinukaw niya ang pagnanasa ko? Meron pa siyang jade pendant at nagkataon pa na nagkaroon ako ng reaksyon sa kanya. Hindi naman siguro ito nagkataon lang tungkol sa mga nangyayari sa abroad. Sigurado ako may tinatago siya.
Hello? Hello, Hunting. Hindi ka pa natutulog? Nagiinom kami ng mga kaibigan ko. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Gabi na kasi. Mag-ingat ka na lang. Hindi mo lang magtatanungin kung lalaki ba o babaeng kaibigan ko. Ganun mo lang ba ako pinagkakatiwalaan? Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Hunting, sino yung narinig ko? Nagkamali ka lang ng dinig. Mag-enjoy lang kayo. Hindi na kita iisturbohin. Halika na. Mag-inom na tayo. Hindi tama. Sigurado hindi ako nagkamali ng dinig. May ibang babae talaga dyan. Tumayo ka. Tito, nagkamali ba ako na akala kay tita? Bakit wala kang suot ng tsinelas? Nakalimutan ko. Hunting? Nandyan ka ba? Tito, sa totoo lang, noong una pa lang kitang makita, nagustuhan na kita. Sino nagsabing pwede kang pumasok na hindi kumakatok? Bigla mong binaba ang tawag kaya nag-alala ko. Kaya, Dumating ka dito para lang tingnan kung nandito ba talaga ako. hindi naman. Alam kong hindi kayong tipo na basta nagdadala ng babae dito. Gusto ko lang sana na dalan ka ng makakain. Pero huli na, sarado ng mga tindahan. Pwede kaya dito na ako matulog para may pagluto kita ng almusal bukas? Hindi na kailangan. Hindi ako sanay na may ibang taong natutulog. Ibang tao? Pero girlfriend mo ako. Alam kong hindi ka sanay. Bukas, pupunta ko sa opisina mo. Gabi na. Ipapahatid na lang kita sa driver. Umalis na si tita. Siya, hindi niya napansin, hindi ba? Bakit hindi mo siya pinatulog dito? Sabi mo kasi, hindi ka nagpapalipas ng gabi sa iba. Pero, pinatuloy mo ako. Ibig sabihin ba nito? Sa puso mo, tito, espesyal ako. Pwede mo bang hiwalayan si tita? At makasama ako? Complimentary black card. Walang limit ang gastos. Pwede kang pumunta kahit anong hotel. Ate, talagang narinig ko. May narinig kong boses na babae doon. May ibang babae na si Hunting. Baka niloloko niya ako. Paano ko pa nakapanatiling uminom ng tsaa? Eh hakaka lang naman yan. Walang kasiguruhan pag naiskandalo ka. Kahit ikaw may punto, lalabas kang mali. Kumalma ka lang. Ang dali mong sabihin yan, eh paano kung may ibang babae din asawa mo? Makikita mo pang... Ate, ngayon, anong gagawin ko? Ang laking kagaya ni Chu Hunting. Ang dami ng babaeng dumadaan sa buhay niya. Ginagawa kong lahat. Inayos ko ang lahat ng plano para sa ng matagal. Para lang magiging girlfriend ka niya. Ate, alam ko ikaw pinakamagaling sa lahat. Kung hindi dahil sa'yo, ate, hindi rin siguro kayan si Bayaw. Sige na, huwag ka nang paikot-ikot. Turuan mo naman ako. Ikaw talaga. Mas malaga kaysa kung may iba siyang babae. Ang pinaka-importante ay maging asawa ni Chu Hunting. Ngayon naman, ang gagawin natin ay magpakasal sa pamilyang Chu agad at tiyakin ang iyong posisyon bilang ginang Chu. At pagdating ng panahon, ikaw maging pinakakilalang babae sa buong Gen City. Tama. Kapag napangasawa ko si Hunting, tingnan natin kung may magtatanggang maligaw pa sa kanya. Ikaw ang kailangang humawak sa kanya. At pagdating ng panahon, magpapasunod lahat sa'yo. Ang pamilya Zong at Song, kailangan ka rin nila. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kung mahawakan mo siya ng mahigpit. Bakit kaya hindi ko nakitang ulo na si Zong Ziwei? Kapwa ng gabi pa siya nagpunta sa ospital, hindi pa bumabalik. Buong gabi siyang nawala. Ate, may katuba ko na hindi magandang pagbalik niya. Natataranta ko na baka kung mananatili siya dito, maaalala niya ang nangyari noon at magrereklamo. Huwag kang mag-alala, hindi siya magtatagal dito. Pabalik siya ng kurso sa Feng Country. Ang lahat ng pag-aari ng pamilya Song ay dapat mapunta sa atin. Hindi talaga siya magkakaroon ng anumang puwang dito.
Kahit walang record na nagtrabaho si Miss Song sa Royal Court Hotel, nakakuha kami dahil sa mga koneksyon ng opisyal na CCTV na malapit sa hotel. Ipinapakita nito na 5 taon nang nakalipas, si Miss Song ay talagang lumabas malapit sa hotel. Binura nila ang mga tala at monitor ng hotel, kaya mahirap sa opisyal na ahensya na makialam. Pero kahit ganun, lalo nitong pinapatunayan na nandoon siya noon, mag-iba ka ng direksyon, suriin ang mga CCTV sa paligid bago at pagkatapos ng gabing yon, ang mga footage at lahat ng taong naroroon. Opo, Mr. Chu, kung ganyan po niyo sinusuri si Miss Song, meron bang indikasyon ng relo? Meron ba itong reaction? At saka, i-monitor mo din ang galaw ni Zhong Shiwei sa loob ng bansa. Opo. Buong araw na palihim na gumagalaw. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Kumain ka na ng almusal, pinapabayaan mo ang iba na maghintay. Naintindihan ko na. Sa susunod, magigising ako ng maaga. Sige na. Anong ginagawa ng batang mugot ng maaga? Bata pa naman siya. Normal lang marami siyang nightlife. Karaniwan lang yun. Yan ay dahil sa pagsasama mo sa mga taong walang hiya. Kung sadyang siyang at gumagawa ka pa ng gulo, makikita mo, babaliin ko talaga ang mga binti mo. Kung hindi niyo lang sana ako pinabayaan ng mag-isa sa ibang bansa, hindi sana ako nagkaroon ng sakit sa puso. Papa, hindi po ako. Mas mabuting ang wala ka talagang ginawa. Kakabalik lang niya sa bansa, bakit hindi ko na siya isama sa labas para mamili? Bilang isang babae, maganda rin makabili siya ng mga kailangan niya. Ikaw talaga. Ang bait mo. Kahit na noon, ganun ang ginawa niya sa'yo. Mabait ka pa rin sa kanya. Makinig ka ng higit sa payo ng tita Zong mo. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ako nagkaroon ng isang anak na tulad mo na hindi marunong magpasalamat. Bilang bata, halos kamukha mo yung ina. Pero pagkatapos may padala siya sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, sa tingin ko, natutunan na rin niya ang dapat matutunan. Oo, nung nandun ako sa ibang bansa, talaga namang marami kong natutunan. Sana maranasan din ni titang ganito. Ito ang gusto ko. Kukunin ko ang 28-inch. Sige po, handa na ba tayong umalis? Ito, para sa'yo ito. Para pagbalik mo sa France, magagamit mo ito. Ang swerte mo talaga, miss. Oo, salamat kay Tita Zong. Marami akong natutunan sa mga taon ko sa ibang bansa. Talagang marami ang naaani. Parehong pamilya naman tayo. Hindi kailangang maging malayo. Mamaya, pupunta kami ni Fefe sa sawa ng kliyente. Maaari mo bang dalhin si Shenshen? Siyempre. Shenshen, magpakabait ka sa ate mo ha. Makinig ka sa ate mo. Huwag ka rin maglaro-laro sa paligid. Ultraman plane! Woo! 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 Ako si Ultraman! Tatalunin ko malaking halimaw na ito! Chen, alam mo ba, sa mundong ito, walang Ultraman at wala ring liwanag. Hindi sila totoo. Sinungaling ka! Tito, ang kapatid kong lalaki ay biglang dinala sa isang mall sa ilalim ng Choose Group. Maaari mo ba kong tulungan? Nasaan si Chen? Saan nagpunta si Chen? Ano sa palagay mong ginawa ng bata? Hindi pa umabot ng kalating oras nang wala na si Chen. Huwag kang mag-alala. Si Chen ay biglang niyakap at dinala na isang lalaki. Inapatingnan ko ng CCTV ng mall at isinarang mga labasan. Ikaw ba yun? Ikaw yun, hindi ba? Anong sinasabi mo? Ikaw nagpadala ng tao. Nasadyang dumugog ka Chen, hindi ba? Sa isang normal na mall, paano may lalapit at bilang kukunin ng bata? Sigurado ikaw nag-ayos nito. Wewe. Alam kong hindi mo ako gusto. Pero hindi naman nagkasala si Shenshen. Nakikiusap ako. Sabihin mo sa akin saan nagpunta si Shenshen. Pakiusap. Ate, ano ba to? Ano? Nawala niya ang stepbrother niya? At hindi lang yan. Walang taon na nakalipas. Pagbuntis pa ang ate ko. Nagawa niya itilak ang ate ko pababa ng hagdan. Hindi ko akalain na walang taon na nakalipas. At ganun pa rin siya kasama. Huwad na tao! Hindi ka malang nagtatanong, diretso mo lang iniisip na ako may kasalanan kay Chen. Tanungin pa ba? Sabihin mo, saan mo dinala si Shen? Hindi ko alam. Wewe. Alam kong iniisip mo ako ang sumira sa kasal ng mga magulang mo at pumalis sa lugar ng mama mo. Pero ako at ang papa mo, tuloy namin mahal ang isa't isa. Si Chen ang anak ko. Paano mo nagagawasak ng kami ng paulit-ulit? Pinapunta rin mo pa ng anak ko. Pinibigyan mo pa ako ng kamatayan, hindi ba? Wewe. Bayaw, sa mga taon niya nasa ibang bansa, hindi siya natuto. Pagbalik niya, hinahanap agad ng pagkakataon na alisin si Chen. Napakasama niya. Kala ko nagsisi ka na!
Hindi ka na dapat kita pinabalik! Kung ganito pang sitwasyon, baka maging delikado kay ate at kay Chen-Chen. Di mo alam kung anong pwedeng mangyari. Ihanda mo mga gamit mo agad! Umalis ka at bumalik ka sa France! Hindi ba dapat mas importante na hanapin muna ang bata kaysa paalisin si Miss Song? Hunting, Mr. Chu, patawarin mo ako. Nakakahiya naman. Wala kang ebidensya pero agad kang sigurado. Hindi ba sobra na yan? Hunting, hindi mo alam. Tama si Mr. Chu. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin mo ng bata. Mahal ko, pumunta ka na ngayon sa otoridad ng mall. Sige. Hunting, bakit nandito ka? Ito ang mall na sakop ng Chu Group. Sabihin mo, saan mo tinagong bata? Sabihin mo saan mo tinagong bata! Ate, Tita Zong, alam ko na babahala ka, pero wala akong kinuha kay Shen-Shen. Kung may nangyari nga, ikaw rin may pasalang-sala. Sino nang sabi na gusto mong sirahan ako? Kung galit ka, sa akin may bato lahat. Huwag mong idamay ang bata. Kung may problema ka, sa akin mo gawin. Tita Zong, ang higpit ng hawak mo sa akin. Ate, nawawala ang bata. Siyempre ikaw yan. Ibalik mo na si Shen-Shen. Wala talaga akong ginawa. Nagsisinungaling ka pa? Ikaw! Mahilig ka talagang kumilos agad. Hunting, napilitin lang kumilos sa galit. Tingnan mo kung anong ginawa niya kay ate. Napasamang pakiramdam niya. Nakikita ko lang sa buong pamilya ninyo ay pinagbibintangan nyo lang siya. Ako? Ang anak ko! Ate! Para na misinterpret, walang parang para maipalawan ang sarili. Ngayon, naranasan niyo na rin. Mama! Mama! Chen-Chen, kumusta ka na? May ginawa ba silang masama sa'yo? May pinakain ba sa'yo ng kakaibang bagay? Shen-Shen, kasalanan ni Mama. Si Mama hindi nagpapagprotekta sa'yo, Shen-Shen. Saan ka ba tumakbo? Nag-alala kami dito sa'yo. Wewe, walang gulang pala si Shen-Shen. Bakit ka pa ulit-ulit? Sinasaktan mo lang siya. Tita Zong, nung nawala si Shen-Shen, sabi mo akong may gawa nun. Ngayon na bumalik na siya, sinasabi mo ulit na ako. Itong kasalanan, kailangan mo talagang ipato sa akin? Noon, inakay mong ate ko pabagsak sa hagdan. Hindi ba normal ang pagdudahan ka? Pagdududa lang yon, walang ebidensya at maaari mo nang hatulan ng iba. Zongfei, kapag naggagamot ka ng pasyente, diretso mo na lang bang tinitignan ang lumang medical record? Hindi ka ba basta magre-reseta ng walang konsultasyon? Hindi ganyan, Hunting. Pakinggan mo muna ako. Tito, hindi mo naintindihan. Lahat na nagkasala ay may pagkakataong magbago. Pero sa aming pamilya, sila may huling salita. Sige na nga. Ang importante, bumalik ng bata. Hindi ko na naabot ang mga ibang bagay. Paano naman pwede mong palampasin ito, Zongyi? Hindi pa rin natatanggal ang aking hinala. Halika, Shen-Shen. Noon, handa ko na sanang bilang bagong game console para sa'yo. Pero sabi ng mama mo na ako lang nagpahamak sa'yo. Hindi yan si ate. Isa yung masamang tito na nagdala sa akin sa banyo na hindi ako pinayagang magsalita. Ano pang sinabi niya? Shen-Shen. Nahuli ng mga taong humawak sa bata. Halika! Siya nga yun! Siya yung masama! Hindi ito yung taong inutusan ko. Sigurado si Zongzi ang naghanap niyan. Tingnan natin ngayon kung paano ka magdadahilan. Dahil nahuli ng tao, tanungin na natin siya. Bakit mo nga ba dinodoko si Shen-Shen? Para siguradong hindi siguro yung pagbintangan, mas mabuti pang umamin ka na ng totoo. Baka sa uli, pareho-pareho lang tayo magpahiya. Tumawag lang tayo ng pulis. Talagang hindi ka titigang at di mo nakikita ang totoo, ano? Huwag kayong tumawag ng pulis! Nakasuot kasi siya ng puro mamahaling damit. Mukhang mayaman. Kaya naisip kong dukutin siya. Huhubarin ko lang sana at ibebenta ang mga suot niya. Ano ba talaga? Oo, ganun nga talaga. Pero hindi ko pa nga nagawa. Nahuli na ako ng mga tao ninyo. Kaya huwag na po kayong tumawag ng pulis. Nagkamali ako. Hindi ko na po uulitin. Hindi ba siya nang utos sa'yo na gawin ito? Hindi ko nga siya kilala. Tita Zong, bakit lagi mo ako pinaparatangan ng wala sa lugar? Kailangan ba lang lahat ng dumi ay ibuhos mo sa akin para lang makontento ka? Kung ito lang makakapagpasaya sa lahat, sige na, sabihin na lang natin na ako may gawa nito. Para sa'yo. Salamat, ate. Mama, Salamat, Miss Song.
Ang papa ng bata ay halos gumawa ng mali para makaipon ng pera para sa operasyon ni Dudu. Salamat sa inyo dahil hindi niya nagawang mali. Hindi lang ninyo nailigtas ang buhay ni Dudu, kundi kayo rin ang malaking utang na loob sa aming pamilya. Ginawa ko rin ito para sa sarili ko. Sigurado kong gagaling ang bata. Xiaobao, hindi ba medyo late na ngayon? Bakit kising ka pa? Mami, na-miss na kita. Namiss din kita, anak. Nagpakabait pa kaya itong mga araw na to? Kung mapili ka sa pagkain, hindi ka lalaki ng matangkad. Tito Su, nagsumbong ka ba? Hindi na kita magiging kaibigan. Mami, kailan ka po ba pwedeng puntahan? Mami, kailan naman tayo lalabas para maglaro? Maayos na bang pakiramdam mo? Tito, dumalaw ka ba talaga para sa akin? Mag-usap muna kayo. Ilalabas ko muna ng bata para magpa-araw. Tito, dumalaw ka para makita ako. Masaya talaga ako. Talaga ba? Kasi gustong-gusto ko po ang tito. At saka, bigla ka pang dumating. Kaya nung ginamit mo ako, siguradong nag-enjoy ka rin. Nag-text ka sa akin para humingi ng tulong. Ginamit mo ang kamay ko para hanapin ang bata. At pinakita mo pa sa akin yung eksena kung paano ka nila binubuli. Gusto mo magdulot sa akin ng galit kay Zhongfei para makipag-ingiti ka sa kanila. Tito, bakit hindi mo nararamdaman na ako'y nahulog sa iyong alindog? Naaakit talaga ako sa'yo. Kahit palumabag sa tama at mali, gusto pa rin kita. Anong tunog yun? Hindi ako naniniwala sa'yo. Tito, gusto kong kumain ng mansanas. Ngayon, pasyente ako. Sige, kahit na sanay na akong mag-isa sa ospital, walang kahit isa na maghihiwa ng mansanas para sa akin. Ikaw ang bruha ka? Tita? Sang Jiwei, wala ka namang sakit? May medical record sa ospital. Hindi pwedeng gumawa ng peking record. Bakit mo ko ganito pinagmamastan? Natakot ako ng kaunti. Sino naghiwa ng mansanas para sa'yo? Bakit mo natanong yun? Gusto mo rin bang kumain? Pero, kailangan mong gawin mismo. Hindi magandang pakiramdam ko. Hindi madali. Huwag kang magyabang! Si ate balang araw ay ibabalik ka sa ibang bansa. Ang sama talaga ng puso mo. Si Tito. Balang araw, iiwan ka niya. Ikaw! Isa. Dalawa. Anong ginagawa mo? Hunting. Hindi yan ang iniisip mo. Ako ay... Sumama ka sa akin. Hunting. Hunting. Pakinggan mo muna ako. Hindi ganyan na nangyari. Eh paano naman? Gusto niya tayo na maghiwalay, kaya ako nagalit. Hindi mo talaga siya kilala. Walang taon na nakalipas. Halos masirang buhay ng kapatid ko at mulang anak niya. Sa mga nakarang taon, nasa ibang bansa siya. Doon, natutunan niya gumawa ng masamang bagay. Mapalilang ang isip niya. Huwag mong tingnan ang itsura niya ngayon. Lahat ng yan ay palabas lang. Zhongfei, paano mo nalaman na natutunan niya ang masama sa ibang bansa? Iniisip ko lang. Kitang-kita ko naman. Kung alam mo na natuto siya ng masama sa ibang bansa, dapat alam mo rin kung ang buhay niya doon. Ano bang maaaring gawin niya sa ibang bansa? Akala ko, malinis ang pinagmulan ng pamilya mo. Mataas ang pinag-aralan. Isang doktor na dapat ay maunawain at may prinsipyo. Dapat isang karapat-dapat na makasama sa relasyon. Hunting, ano bang ibig mong sabihin nito? Ngayon, may mga alinlangan na ako. Hunting! Hunting!
Anong gagawin ko? Hindi mo naman ibig sabihin ito na maghiwalay tayo. Anong gagawin ko? Ate! Ang tanging layunin niya ay paalisin ako sa Pamilya Song, kaya tuwing binabanggit ang mall, alam kong kikilo siya. Pinili mo ang mall ng pag-aari ng Chu Group. Ginamit ang koneksyon niya para mahanap ng mga tao niya ang bata at nakita rin ang nangyari sa kapatid mo sa loob ng panandaliang panahon. Sa likod ni Zong Yan, dapat ay matumutulong sa kanya. Hiniling mo sa akin na imbestigahan ang nakarang ugnayan ni Zong Yan. Naipadala ko na sa email mo ang mga tungkol kay Zhang Miao. Zhang Miao. Itong tao ay isa sa mga dating tagahanga ni Zong Yan. Ngunit kasal na siya at may anak. Wala na siya sa Gen City. Hindi lalampas ng 2 oras ang biyahe mo na sa Gen City. Ang mga tagahanga, hindi malaya sa taong gusto nila. Kapag may pagkakataon, hayagan nilang lalapitan ang taong gusto nila na walang takot at walang pakundangan. Kaya, madali lang siyang hanapin. Ang charity gala na ito ay nakatulong sa bayaw mo. Nakapagpataas ng aking reputasyon bilang mabait at nakita ng lahat ng maliit na cute na bata na medyo palabir at malikot. Isang bato, 3 panalo. Ate, si Hunting, huwag kang mag-alala. Dahil dito, babaguhin ni Chu Hunting ang kanyang pananaw sa'yo. Hindi na niya sasabihin ng ganong bagay. Sige na, huwag kang mag-alala. Wewe, ang nangyari sa mall, nagsisiyan ko na yon. Bilang tita mo, ang maliit na cake na ito ay ala ko bilang paghinang tawad sa'yo. Tikman mo. Hindi na kailangan tita, hindi mo ito kakainin. Ibig mo bang sabihin, hindi mo ko mapapatawad? O baka naman, sa puso mo, may sama ka ng loob sa akin. Weiwei, paano mo nagawa na hindi mo mapakinggan ang hiling ng iyong tita? Wala ka bang awa sa kanya? Ang pangalan ng dalaga ng Pamilya Song, tunay nga tulad ng mga sabi-sabi, maldita at makasarili. Narinig ko nga na ipinadala siya ng sa ibang bansa dahil muntik na mapamagsige ng Song. Ang ganitong ugali sa ibang bansa, malamang ay naging magulo rin ang buhay niya doon. Tita, matagal ko na po kayong pinatawad. Basta po sa susunod, wag na lang niyo akong pagbintangan ng walang dahilan. Kasi kakauwi ko lang sa bansa. At kapag kumalat, hindi maganda ang magiging reputasyon ko. Kung ganon, kainin mo lang itong maliit na cake para maniwala kung pinatawad mo talaga ako. Kasi ko rin naman kumain ito. Pero sa mga nakarang taon ko sa ibang bansa, dahil wala akong pera, ang hirap ng buhay ko. Dahil dito, nagkaroon ako ng sakit sa puso, kaya hindi pwedeng kumain ng ganitong matatamis. Pasensya na po, tita. Isang tunay na anak ng mayaman ng Pamilya Song. Paano naman siya mahihirapan ng buhay sa ibang bansa? Siguro, hindi siya pinibigyan ng allowance. Hindi ba't sige ng song kayong madrasta? Hindi tunay na ina, kaya iba talagang sitwasyon. Weiwei, paano mo nalaman ng ganitong bagay? Talaga namang may sakit sa puso si Miss Song at nagpakonsulta siya sa ospital sa ilalim ng Chu Group. Hindi ito congenital. Zhongfei, bilang isang doktor, dapat alam mo ito. Ang may sakit sa puso, hindi dapat kumain ng matatamis. Ngunit siya, ayaw kayo ng mayat kong cake at pinabaliktad pa ako. Pinagtanggol pa siya ni Hunting. Ate, anong gagawin ko? Sigurado ko si Hunting magagalit sa akin. Ikaw talaga? Ang ugali mo kasi, mabilis magalit. Madaling mawala ng kalma kapag si Hunting na pinag-uusapan. Paano ako magiging kalmado, ate? Hanggang ngayon, wala pa kaming kahit isang malapit na kilos. Kung ganito pa, tsak na siya maghiwalay sa akin. Hindi yun mangyayari. Si Hunting, sa nakaraan, wala siyang kasamang chismis at ikaw pang kayo unang kinikilala na kasintahan. Hindi siya basta-basta makipaghiwalay. Totoo yun. Kailangan mong maniwala sa ate mo. Talaga ba? Siyempre, totoo yun. Kailangan mong maniwala sa ate mo. Pero ate, hindi niya kinain ng maliit na cake. Anong gagawin natin? Walang problema kung hindi niya kinain ng cake. Naglagay din ako ng gamot sa ibang bagay. Hindi siya laging makakaiwas. Kailangan agad mo na siyang padala sa ibang bansa. Ngayon sa ibang bansa, magulo ang sitwasyon at ngayong gabi, mabibigang patuloy kayong kalaswaan. Hindi na siya makakaiwas kahit gusto niya. Ano tong amoy na to? Hindi. May problema ang amoy.
Wewe? Wewe! Ang bata na ito, alam niya may sakit sa puso, bakit pa palakad-lakad kung saan-saan? Ate, sabi nila, parang pumunta daw siya doon. Doon, punta natin tingnan. Halika, halika. Oo nga, tara. Wewe! Wewe! Bayaw? Anong ginagawa nyo? Ate! Magsama kayo ni Papa. 5 taon na hindi ba? Hindi mo ba gusto umangat sa posisyon? At maging ginangsong? Ako, hindi ko alam. Ang gusto ni Papa ay palaging pareho. Ang kasal ko yung ginangsong. Kung paano siya nakakaangat, magagawa mo rin. Bakit ka naman tumutulong sa akin? Pareho naman kayong mga madrasta. Bakit hindi lang kung pumilang isa? Na kaya kong makasama ng maayos. Noon, ikaw nagplano ng lahat. Para mahuli ni Mama na marelasyon kayo ni Papa. Ngayon, ikaw namang makakatikim ng mapling dumudurog sa puso. Isa lang itong malaking hindi pagkakaintindihan. Si Laosong. Si Laosong na kayo na lang sobra. Nagpapahinga lang siya sa kama sandali. Ikaw pala. Ano ba talaga nangyayari? Ikaw naman, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Walang lakas, walang sigla. Kapag nakita ka ng iba, akalain nilang inabuso ka ng pamilya Song. Hindi mo ba napapansin na may kakaiba din sa kanya? Niligyan siya ng gamot. Ang mga sintomas mo. Papa, ikaw rin ba? Ang alak na ininom ko kagabi. Ikaw nagayos nun. Sabihin mo, ano ba talaga nangyayari? Sa susunod, ang sarili niyong problema sa pamilya Song, hindi na ko makikaalam. Ihatid ko muna si Miss Song sa ospital. Hunting, sasama na ako sa'yo. Hindi na kailangan. Samahan mo muna ang ate mo. Umupo ka ng maayos. Tito, Bitawan mo ako. ayoko. Ang sama ng pakiramdam ko. Huwag kang magalit sa akin. Masyado ko siyang minamaliit. Hindi ko kayang maluloko niya ako. Ate, yung babae na yon, dinala ni Hunting. Baka naman si Hunting may gagawin sa kanya. Hindi pwede. Kailangan pumunta sa ospital. Tama na. Bakit ka ba kabado? Ang babaeng yon, handa siya at may plano. Sa ganitong sitwasyon, kailangan natin manatiling kalmado. Hindi tayo pwedeng paikutin niya. Ate, ngayon, anong gagawin natin? Kagabi, anong tunog yun? Tito! Ihatid mo muna si Miss Song sa ospital. Pagkatapos, ipa-check-in mo siya sa Tito! hotel. Tito! Ang taong ito, talagang isang tunay na gano'ng hindi natitinag sa tukso. Kumusta naman dyan sa inyo? Hindi ganun kaayos. Si Chu Hunting, talagang mahirap kausapin. Baka dapat nating palitan ng estratehiya. Kailangan ng taktika. Kung puro atake lang, mababagot lang ang tao. Minsan, kailangan rin kaunting pampasigla. Sa mga katangian mo, Miss Song, malamang maraming maliligaw sa'yo. Bakit mo naman tinatanggap ang pagkikipag-blind date? Utos ng pamilya. Kaya pala, mukhang pareho tayo. Pareho tayong biktima ng sitwasyon. Hindi ko alam, Mr. Shen. Maaari mo ba kong tulong sa isang bagay? Ayos ka lang ba? Salamat. Mr. Chu, ang gamot para kay Miss Song, nakahanda na po lahat. Gusto niyo bang suriin ulit? Pasensya na. Ginamit kita. Pwede rin iting sabihin na pareho tayong gumamit sa isa't isa. Sa susunod, kailangan ko pa rin ng tulong mo. Sige. Tama nga pala. Yung kanina,
Siya bang minamahal mo? Hindi. Isa lang siyang biktima ko. Ang pinakasanay na mangangaso, madalas lumilito bilang mismong biktima. Tito, ikaw pala. Sino siya? Sino? Si Sharon tinutukoy mo? Xiaoyu? Ipinakilala siya sa akin ni Papa, isang kada sa pagkipag-blind date, Tito. Ngayon, nagsiselos ka ba? Ang mga batang Ginoo sa pamilya Chen, kilala sila sa pagiging magulo sa mundo nila. Masama ang reputasyon niya, hindi siya bagay sa'yo. Pero, gusto ni Papa. Wala ka bang sariling desisyon? Ako, may sarili kong desisyon. Sa puso ko, ikaw lang gusto ko. Pero ayaw mo naman na makasama ako. Kung pareho lang na sa pilitan, edi kahit sino na lang. At least, makakatulong pa rin sa pamilya. Hunting, halika, kumain tayo. Alam mo naman, ako kasi, diretso magsalita, wala akong masamang ibig sabihin. Basta wag ka lang hayang gamitin ng mga may masamang balak. Masamang balak? Si Song Ziwei yun. Katulad niya ng mama niya, mahilig manira sa likod. Kung hindi lang dati, malakas ang palaran ng ate ko. Tama na! Hunting. Itigil mo na yung pag-iisip mo. Oo, kailangan ko ng mapapangasawa. Pero, hindi ibig sabihin na ikaw lang yon. Pwede rin ako maghanap ng iba. Hunting, hindi ko sinasadya. Magbabago ako, pangako. Pero, magkarelasyon tayo ng higit isang taon. Hindi ba dapat ipagkilala mo na ako sa pamilya mo? Kasi wala pa tayong kasiguraduhan. Hindi na kailangan. Siguradong si Song Ziwei naman nagkakaroon ng intriga. Nakuha ko ng imbitasyon, pero dalawang natanggap ko. Yung isa, galing kay Zhongfei. Para sa charity auction na ito, isa sa mga yun ay matagal mo nang hinahanap. Ang gamit na iniwan ng tiyahin mo. Ang imbitasyon ay binigay sa'yo ni Zhongfei. Malamang may kinalaman doon. Gusto ko namang gumawa Siguro, gusto na namang gumawa ng eksena. Alam mo naman, ako kasi, mahilig talaga manood ng palabas. Bitawan mo ko. Hunting, syempre alam ng lahat na akong girlfriend mo. Hindi mo naman siguro ko ipapaya sa ganang lugar, hindi ba? Ang hirap kong kumbinsin si Hunting na sumali sa charity auction. Akong bida ngayong gabi. Song Ziwei, maghintay ka na tingnan mo. Yun ba ang girlfriend niya? Mukhang hindi rin maganda ang panlasa niya. Ganon din ang tingin ko.